say thanks for all the things that you've done for me. Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His heart He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me, with His heart He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me, with His heart He has raised me. To God be the glory for the things He has done, for the things He has Amen, amen. To God be the glory. Kumusta po kayo mga kapatid? Ngayon po ay araw ng Lunes, December 25. And gusto ko lang po kayong batiin ng Happy Holidays. Kaya po tayo naka-red. And welcome po muli dito sa mga Aral ng Katotohanan Ministry. Good morning, good afternoon, and good evening sa bawat isa, saan man po tayo naroon. And nawa ang biyaya at patnubay ng Panginoon ay sa mga ating lahat. And praise the Lord sa panibagong buhay at kalakasan na ating natatamasa upang tayo ay patuloy na magpuri, mag-aral at magpalakasan ng salita ng Panginoon. And maraming pong salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong paglalaan ng inyong mga oras. Bagamat tayo ay mga busy at malalayo, ay kayo po ay naglalaan upang tayo ay patuloy na mag-aral na magsama-sama. And bago ko po sabihin ng ating programa ngayon ay nais ko po munang bumati isa-isa sa inyo. Unahin ko po si Sister Joy, ang ating admin mula sa Japan, Sister Joy Kitahara. Ayan, good afternoon. And si Brother Ray, yan, si Brother Ray Bida, ang ating batihing speaker, and si Auntie Emmy mula po sa Amerika. And si Ate Shani Lee, si Ate Lorna, ayan, mula sa Cebu. And si Nanay Lote, ayan, magkasama sila. And si Sister Huawei, si Sister Lilet ito. Sister Lilet, ang hirap na pangalan mo. Good morning dyan sa Middle East. And si Sister Jenny Valdez, ayan, mula sa Nueva Ecija. Si Sister Geraldine and ang kanyang kaibigan na si Sister Maricel, ayan, happy holiday sa inyo dyan sa Hong Kong. And si Brother Rick Lustre.
mula sa Philippines, and si Brother Sherwin mula rin po sa Middle East. Good morning. Sister Weng, good morning din po dyan sa Middle East. And si Sister Jenny Vida sa Philippines. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. And ang atin pong programa sa umagang ito ay pangungunahan po tayo ng opening prayer mula po kay Brother Rick Lustre. And ang atin pong music offering ay manggagaling po sa Hong Kong mula po kay Sister Geraldine. And ang atin pong speaker, si Brother Ray. Then meron po tayong picture taking and question and answer. And mga reflection nyo po and prayer request po para maisama po sa closing prayer. Ayun po mga kapatid, tayo po ay mag-umpisa na. Brother Rick Lustre, bibigay ko na po sa inyo ang panahon para sa ating opening prayer. Okay, tayo po ay pumikit sa ating pong banal na panalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, Panginoon, ay lubos po ang aming pagpapasalamat sapagkat nagdaan na naman ang nagkaroon uli ng panibagong taon na ang aming pananalig at pananampalataya, O Diyos, lalong nagtutumibay, lalong lumalakas sapagkat ang iyong banal na Espiritu ang patuloy naming naranasan. Salamat, Panginoon, sa kabila namin mga pagsubok, mga kahirapan na aming naranasan sa sanlibutan ito. Ang iyong pag-ibig ay patuloy namin nararamdaman at naranasan. Pinupuri po namin kayo ng lubos at kayo po ay aming itinataas. O Panginoon Diyos, tanggapin namin mga panalangin na ito at bigyan niyo po kami ng puso mapagkumbaba, puso mapagmahal sa lahat ng tao upang sa ganun makita nila kung sino kayo na aming pinaglilingkuran, Ama. At dahil sa mga ganito bagay na ito, Panginoon, ay kami po handang makinig sa iyong mabuting pabalita na ipagkakalob niyo po kay Brother Ray na siyang manguna sa amin sa mensaheng ito. Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig at nawa ang kapurihan at kaluwalhatian maibalik namin sa inyo ng lubusan sa tulong ng banal na Espiritu. At inyong pag-ibig at inyong mabuting pabalita ay may kalat sa buong salibutan upang lahat na makapakinig ay tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Diyos, sa mabagay nito. Hiniling po namin din sa aming karapatan, alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. 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 Amen po. Maraming pong salamat, Brother Rick. And tayo po ay makakarinig mula po sa Hong Kong ang ating pong special song mula kay Sister Geraldine. Ayan, hindi ko lang po alam kung kasi mayroon po akong copy. Hindi ko alam kung mawala yung camera ko, but I'm just singing a cappella song. This is a Visayan song po na ating pong ibigay sa ating Panginoon. Ayan. So, ang title po ng aking song is Damgong Langit Nun. Its meaning po in Tagalog is panaginip na makalangit. Ayan. So, ito po yung kanta niya. Unsa ikaw karon, ikaw maugna, kayang gipugas mo, maani mo niya. Pili ang dalan, subayon mo, aron di ka magpasol sa kaugmaon mo. Danggong langit nun, pangakoy mo, langit nung kalipay, maangkon mo, kasakit mawala, pahiran ang luha, kasubanan, mahanawan tanan, tanawang panahon, pulos sa listanan, kini ang ilhanan, sa puson ang tanan, pangandamin ng daan, ikaw pagahukman, langit mo bang mapuyan, o
sa kalaglagan. Danggong langit Doon mo, langit nung kalikay, maangkon mo. Kasakit mawala, pahiran ang luha, kasubanan, mahanaw ang tanan. Busa ikaw karon, magamadasigon, imong kaluyahon, tanan pagwagtangon. Higala, igsuon, magapadayonon, aron nimong maangkon, ang kalipang lundon. Danggong langit nun, pangandoy mo, langit nung kalipay, maangkon mo. Kasakit mawala, pahiran ang luha, kasubanan, mahanaw ang tanan. Kasubanan, mahanaw ang tanan. Amen. Amen. Amen, Sister Geraldine, sa napagandang awitin. Praise the Lord. And gusto ko lang pong batiin muna si Sister Hilda. Good morning sa iyo dyan, Sister Hilda. And ngayon po, ang ating pinakaantay, bigay ko na po sa inyo, Brother Ray, ang panahon. Dagan salamat, Sister Langging. Maayong hapon sa tanan, mga kaigsoon. Dire ba sa Bisaya man eh. Bisaya. Maayong gabi sa Amerika at maayong hapon sa tanan dito po sa Pilipinas. Kamusta po kayo lahat mga kapatid? At ako'y excited na rin na magkita-kita po tayo. Meron na lamang po tayong mga 7 araw kundi tayo nagkakamali ay magtatapos na ang taon 2023. No? At binabati ko rin si Brother Sherwin. Andiyan ba si Ayun, diyan si Brother Sherwin. Magtatapos na naman ang taon ng 2023. Magandang umaga sa inyo dyan, Brother Sherwin. At haharap na naman tayo sa panibagong hamon ng ating buhay, mga kapatid. Another challenge in our life. At haharap tayo sa iba't ibang uri ng ating kakaharapin sa gawain, maging sa pamilya, sa tahanan, sa paglilingkod sa iglesia. Meron pong sinasabi ng ganito ang Biblia, na itinuro sa atin ito ng mga sinaunang Kristiyano at itinuro din ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ito ay para sa ating mga Kristiyano. Buksan po natin ang aklat ng Pilipos. Dito po sa Pilipos Kapitulo 3 na ang bersikulo po ay 13. Ganito ang ating sinasabi ni Apostol Pablo. Sana ito ang maging idealistic nating magkakapatid. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot na dapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa verse 14, ganito sabi, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, maaari sa ating pang-araw-araw ng ating buhay, sa itong taon na iiwanan na po natin, maaaring nagkaroon tayo ng mga bad experience, nagkaroon tayo ng mga karanasan, kagaya ni Nanay Lote, nagkaroon din siya ng karanasan. Tayong lahat, may kanya-kanya tayong mga naging karanasan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, kung yung mga karanasan natin ay nakakahadlang sa pagpapalago, kung na nililingon yung nasa likod eh. Kasi kung babalikan pa natin yung mga discouragement, Sister Langging, ay hindi tayo may kasabihan doon, hindi tayo makakagoon,
Oo. Hindi tayo makaka-recover hanggang binabalik-balikan natin. Kagaya ng isang artistang sikat, nagpakamatay, sikat na sikat at his age, ay meron siyang malaking suliranin na hindi niya nadala. Binaril niya yung kanyang sarili, yung kanyang ulo. Kilalang kilala natin kung sino yan. At ganun din mga kapatid, tayo ay hindi ganon. Sabi nga ni Pablo, ako'y nagtutumulin. Ang aking ginagawa ay hinaharap ko yung dapat nating harapin. Kaya mga kapatid, at after 7 days, we're going to ahead. Ibig sabihin haharapin natin ang panibagong hamon ng buhay. Ngayon tayo po'y patutungo sa isang pag-aaral. Ito'y mga katanungan. Alam po ninyo marami pong mga tanong dito pero pinili ko na lang. Mamayang gabi ko na po tatalakayin sa programang mga aral ng katotohanan yung ibahong mga katanungan na pumasok. Pinili ko lang yung pinaka-important sa ating pong grupo. Unang-una ay ang katanungan ni Sir Geraldine at hindi lamang si Geraldine na nagtanong yan, kundi ang iba pang mga kapatid po natin na tumawag din sa akin kahapon. Kausap ko sa telepono, putol-putol kasi mahina ang signal. Kaya dinaan na lamang sa messenger. Ganito po ang tanong. Brother Ray, sa 7-day Adventist ba ay bawal ba na tayo ay mag-Christmas? Here comes again the same question. Naguguluhan pa rin. Bibigyan natin daan ito. Mga kapatid, wag na ho nating pagtalunan yung Christmas. Ang ibig sabihin po ng Christmas, ito po ay galing sa salitang Paskwa. Yan po ay nanggaling sa original word na galing po sa Hebrew word na Passover, na ito'y panahon ng bayang Israel nang sila'y palalabasin na sa Ehipto. Sabi ng Panginoon, kayo'y magpatay ng tupa at ang dugo ay ipahid nyo sa pintuan ninyo sapagkat sa gabi ay bababa ang anghel, dadaan ang anghel sa inyo, alimang pintuan na walang bahid ng dugo, yung anghel ay papasok sa loob ng bahay at ang lahat ng panganay ay papatayin. Pero kung may bahid kayo ng dugo, hindi papasok sa inyo ang anghel, walang mamamatay sa inyo, walang mapipinsala. So tinawag po nilang yan, Passover. Dilampasan ng mga anghel, Passover. Paskwa sa Tagalog. At itong Paskwang ito ay inadapt sa modernong salita ng Roman Catholic Church, ng Vatican. Dineclare nila na ang December 25 ay Christmas Day na tinawag nila. Christmas, the word Christmas ay nahahati po sa dalawa ito. Ito ay Christ and Mass. Ibig sabihin ng Mass ay sacrifice. Kaya kung bubuin po natin yung Christmas o Christmas means Christ sacrifice. Mga kapatid, hindi po tayo naniniwala na ang December 25 ay siyang araw ng kapanganakan ni Kristo. No! Yan pong selebrasyon na yan po'y selebrasyon ng mga paganong Romano na minanapan nila doon sa lugar ng Babylonia. Ang Babylon po ay sumasamba sa araw. At yan po ay si Mitra na nakilala ng bayang Israel mula sa Ehipto hanggang Babylonia, sila'y naging mananamba sa araw. Kaya idiniklara ng Roman Catholic Church that December 25 is a special holiday remembering the birth of Christ, December 25. Pakinggan po ninyo sa aklat na ito na binasa ko noong nakaraan, all about Christmas. Narito po ang lahat ng tradisyon ng Christmas na ito po'y nagpasimula sa Vatican mula po sa Europa. Pakinggan po ninyo. It's about Christmas, December 25. Ang sabi ni Reverend James Simpson from the History of Christmas, ang sabi niya ganito, the first historical record of Jesus' birthday being celebrated in December. Right? Yung kauna-unahan daw na recorded na kapanganakan daw ni Kristo
ay idinaos noong buwan ng Disyembre, na ito ay nagsimula from the early 4th century. Ibig sabihin di pa tayo tao niyan, ano? 4th century ay doon pinasimulan ang celebration ng December. Christ's birth. Continue tayo. It was then that Julius I, the Bishop of Rome, officially established this festival of the church. So, take note. Ito daw, December 25, ay ginawang opisyal na declaration mula sa Roma sa pamamagitan ni Julius I na isang bishop, na isang paring Katoliko. Diniklara niya na ang December 25 ay isang opisyal at itinatag bilang festival. Tingnan mo ninyo, ito po'y isang festival for the church. Aling church ang tinutukoy doon na festival ng isang church? And this is the Church of Roman Catholic Church. Kaya ang celebration ng December 25, this is not for all Christians. This is exclusively officially declared for the Roman Catholic Church. And this is a pagan celebration, the birth of Tammuz, the son of Nimrod. Si Nimrod ay rebellious doon sa nagtatag ng Tower of Babel. Inutusan siya ng Diyos na ang sabi, mangalat kayo sa lupa. Ang sabi ni Nimrod, hindi kami mangangalat. He is a rebellious leader of Babylon. Itinatag niya ang Tower of Babel hanggang sa ito'y giniba ng Diyos at ito'y tinawag na Tower of Babel. Ibig sabihin ng Babel ay confusion. Doon sa lugar ng Babel, doon lumitaw si Haring Nebuchadnezzar na siyang king ng Babylon. Ngayon, yung Babel ay tinawag na Lon, Babylon. Ibig sabihin po ng Babylon ay the gates of gods. Ito'y pintuan ng mga Diyos-Diyosan. Kaya sa Roman Catholic Church, tinawag sila ng Panginoon sa modern Babylon sa panahon natin ngayon because the Roman Catholic Church ay napakaraming Diyos-Diyosan na sinasamba. Kaya sila ay bahagi ng Babylon. Bago ko iwanan itong paksang ito, mga kapatid, maliwanag, no more controversy, wag na tayo magtalo, that Christmas Day is a pagan celebration. Ano ang payo sa atin ng Panginoon? Dapat ba tayo ay maging kaisa ng sanlibutan ito na sineselebrate? Kagabi po, ikwento ko sa inyo, Sister Joy, nandoon po kami sa Nuvaliches. Punong-puno ng tao ang bayan ng Nuvaliches. Hindi magkaulayaw sa pamimili ng mga pagkain, bili rito, bili ron. Nang kinagabihan, hindi kami pinauwi. Wala kang madadaanan. Ang bawat kanto, bawat karsada, inuman, babae, lalaki, kantahan, sayawan, ang mga Christmas lights nagkalat, paputok dito, napakaingay, hindi kami makatulog magdamag. And that is pagan celebration. Nasaan ang Spirit of Christ, the birth of Christ? Wala, di po ba? Ang Christmas Day ay celebration, ito po ay festival, kaya tinawag na festival, puro kasiyahan. Hindi nyo makikita ang spiritual po dyan. For so, thousands of years ago, sineselebrate yan yearly, yung mga nagse-celebrate yan, hindi nababago. Wala naman pananampalataya kay Kristo yan Ano ho? Kaya nakikita po natin, that is a pagan celebration. Sabi ng Panginoon, huwag tayong makiayon diyan. Kainan, inuman, sayawan, bidyokihan, wala na. At first of all, mga kapatid, every December, hindi po si Christ ang ini-introduce diyan. Ang ini-introduce lamang every December is the name of Christ. Tandaan nyo, sabi ng Panginoon, huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Para ang festival ng pagan celebration ng Roman Catholic Church ay magmukhang Christian,
Nilagay nila ang pangalan ni Kristo, Christmas. Nakapasok ngayon sa Christianity. Inadapt ito ng maraming religion. But, ang pinakikilala po every Christmas Day, Sister Langging, Sister Geraldine, Brother Sherwin, is no other than Santa Claus. See? Babasahin ko po sa inyo bago natin iwanan ito sa Jeremiah chapter 10 verse 2. Ang wika ni Apostol Pablo ay ganito. From the book of Jeremiah, ang sabi ganito. Jeremiah chapter 10, mas maganda to sa English verse 2. Sabi ganito, babasahin po natin. Ang sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit sapagkat ang mga bansa ay nanganlulupaypay sa mga yaon. Pinaiiwas po tayo sa maling tradisyon that is a blasphemous to Jesus Christ. Pamumusong ho ito, panlalait ito kay Kristo. Sorry ho, wag ko kayo magagalit sa akin. Panlalait po ito sapagkat this is not the birth of Christ. Ginamit ang pangalan ng Panginoon, pero ang inintroduce sa atin ay si Santa Claus at yung pagiging materialismo natin. So, yun po, masasabi natin. Pero pag binati kayo ng Merry Christmas, Sister Geraldine, Sister Jenny Valdez, pag binati ka, sabihin mo na lang, same to you. Wala naman pong masama ron. Basta ang sinasabi lang, huwag tayo makiayon sa maling pamamaraan ng festivals na ginagawa nila may inuman, lasingan, sayawan, bidyokihan. Wala na po sa atin yun. Hindi po. Pero tayo, of course, nagbabatian tayo ng Merry Christmas. This is about Christ. The Christmas, wala pong masama ron. No? Sapagkat tayo po'y nakakaintindi, alam natin ang katotohanan. Right. Baka meron po kayong gustong itanong o idagdag dyan sa paksang yan. Sister Jenny, may tanong Sister Jenny. Yata, Sister Langging. Yung ano po, yung paglalagay po ng Christmas tree. Maikwento ko sa inyo, Sister Jenny, ako'y naanyayahang maging speaker sa Santa Ana 2 years ago. Hindi ko alam, nandoon yung asawa nung district pastor. Di ko alam, nandoon pala, nakikinig. At diniscuss ko ang history about Christmas. So okay. May nagtanong, Brother Ray, yung po bang parol, Christmas tree, mga Christmas lights? Tatawa ko kay Sister Jenny. Parang may nakita ko eh. So, ganon, ganon. Pwede pa po tayo maglagay ng mga Christmas tree? Ang sagot ko ron, Brother Rick, kako mga kapatid, alam naman ho natin na ang Christmas ay mula po sa pagano. And according to All About Christmas, yung paggamit ng Christmas tree ay mula rin sa pagan belief na isinama sa Christmas celebration, mga kapatid. Masasabi ko dyan, ay graduate na po tayo dyan. Hindi na po tayo dapat maglagay ng mga Christmas lights, Christmas tree. Tayo po ay tapos na dyan. That is pagan. Alam nyo mga kapatid, tayo mga Adventist, minsan biktima tayo na tayo pa mismo nag-i-introduce ng pagan belief. So, nakikisakay tayo no? So, yung Christmas tree, kung babalikan nyo mula sa Europe, yung history niyan, during the Roman Empire, diyan po sinasabit ang mga ulo ng Kristiyano na pinapatay nila. During the Inquisition, during the persecution. Mga kapatid, wala na po tayo niyan. Nung pinanganak si Kristo, hindi sinabi ng Panginoon, oy, maglagay kayo ng Christmas tree dahil sa Nazareth, pinanganak ang Kristo. Oy, maglagay kayo Christmas light, pinanganak na ang Kristo sa Nazareth. Walang ganong aral, The whole history in the Bible, from Old Testament up to New Testament, walang nag-celebrate ng birth of Christ. Walang naglagay ng Christmas tree. Walang Christmas light. Wala po. Walang exchange gift. Walang mga regalo. Lahat po yan ay nanggaling sa pagan belief.
Pinaganda lang ho ng Roman Catholic Church para yung kanilang belief na pagan makapasok sa loob ng Christianity. And that's it. Nangyari. Sa bagay, nabuksan naman ni Sister Geraldine yung salitang tiwala nang galing din kay Sister Hilda. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Tayo, bilang magkakapatid dito, ay nagmamahalan din tayo. Ano? Hindi lamang tayo, maging yung mga taong umaaway din sa atin, dapat din natin silang mahalin. May bilin po ang ating Panginoon mula po sa aklat ni Mikas, 7:5 ng Mikas. Pakinggan po ninyo yung salitang tiwala. From the book of Micah o Mikas, Micah sa 7:5 ay ganito po ang aking naalaala rito sa nabasa ko rito. Ang sabi ni Mikas. Basahin natin lahat mga kapatid. Ano sabi? Huwag Huwag kayong magsitiwala sa kalapitbahay. Huwag kayong magkatiwala saan? Kapitbahay. Kanino pa? Huwag kayong magkatiwala sa kaibigan. Oh, Ingatan mo ang mga pinto ng inyong bibig sa kanya na humihiga sa inyong sinapupunan. kita ninyo. Mag-ingat kayo sa kalapit-bahay. Sino yung mga kapitbahay natin? Ako, dito ang daming chismosa rito. Kunting galabog lang dito, kita mo yung mga ulo naglalabasan parang mga uod. Titignan ko ano yung nangyari. Ano? Kaya mag-ingat kayo sa mga kapitbahay. Sino pa? Mag-ingat kayo sa mga kaibigan na tinatawag. Paano tayo mag-iingat sa kanila kung wala naman tayong ingat? Ang sabi, ingatan mo ang pintuan ng iyong labi. Kapag ito, hindi mo iningatan ito, broadcast tayo ng broadcast sa mga kapitbahay, ay machichismis ka talaga. So, ganun lamang. Pero tayo magkakapatid tayo rito, mga kapatid. Ay, ganito po ang payo ko, sapagkat ito'y nabuksan na naman. Buksan natin ang Kapitulo 5 ng Santiago. Ito yung tunay na may bunga po ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. At tayo ay hahangaan tayo ng Panginoon kung ganito ang ating Espiritu. Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan, kita niyo, backslider ito, pinababalik natin siya. Ano sabi ng Panginoon? Alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagtatakip ng karamihang kasalanan. Mahal natin ang kapatid. Nagtatakip tayo. Tinatakpan natin. Bakit? Para wag nang matisod. Backslider na nga eh. Tatakpan natin sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Kung tayo nga nangangaral tayo sa mga bilibid, hindi po ba sa mga prison cell? O sino ba yung mga tao sa prison cell? Mamamatay tao, rapist, drug, lahat ng kasalanan doon eh. Tinutulungan natin silang makaahon. Paano yung nasa loob? Di mas lalo iahon pa natin. At nagtatakip ng lahat ng kasamaan. Yun lamang po ang aking... Amen. Sister Jenny, Sister Joy, Sister Langging, may tanong ho dito sa loob ng bahay. Bakit kayo pag binibigyan ng regalo, tinatanggap nyo? Siyempre, regalo yan. Oo nga, tama. Kuya Ray, masama Iba naman tumanggi. yung regalo. Sister Geraldine. Di ba? Regalo, iba naman yung regalo sa Christmas celebration. Brother Ray, Huwag yun na ako tanungin dyan. yung anak ko si Rina Chang. Yung anak ko sabi niya po, Oh, naalala ko sabi niyo po, yung pagkanta, may mga kanta po kasing si Santa Claus ang naitataas, hindi naman talagang si Jesus. Katulad nung yung kanta ni Rina Chang na, Santa Claus is coming. Paulit-ulit niya yan, Santa Claus is coming. Sabi niya kasi Christmas na, paulit-ulit niya sinasabing, ibig sabihin nasa isip niya talaga si Santa Claus ay parating na dahil nga Pasko na. Tapos ako po, yung Christmas tree namin may Christmas tree po kami dati dahil lagi ako nagkakabit dati. Pero nung nalaman kong na hindi na ako nagkakabit ng Christmas tree, ang kaso po yung anak ko po, hinahanap niya yung Christmas tree.
siya na lang daw magkakabit. Kung ayaw kong magkabit, siya na lang daw. Kaya pinabayaan ko siya, sige ikabit mo kung kaya mo. Kaya ayun, Oo nga. No? kinakabit niya mag-isa kasama yung kalaro niya. Ayun po. Okay lang, mga parang laro ng Mga bata lang po, opo. mga bata yan. Minsan ako ay nagpunta ng SM, naglalakad ako. Yung pasyal-pasyal lang. Dami namimili, dami. Yung babae nakasuot Santa Claus eh. Sabi ko, ma'am, pwede po magtanong. Sabi niya, ano po yun? Pagka December, bakit ho maraming Christmas lights? Ano po ba significant nito sa kapanganakan ni Kristo? Sabi niya sa akin, hindi ko ho alam. Pakitanong kay manager niyo kung bakit ho. Sabi sa akin, sir, piloso po ka. Hindi ho, nagtatanong kasi nagtataka ako pagka December, daming ilaw eh. Pinanganak si Kristo, dilim-dilim nga eh. Sa pasabsaban, walang kailaw-ilaw. Lampara lang ang dala nila eh. So, yun po, mga kapatid, may tanong dito. May lumabas na tanong, Bakit daw, si Sister Geraldine ba nagtanong, bakit daw sa ating songbook ay meron pong Christmas song? Mga kapatid, yung Christmas song yun. That is gospel song. May kinalaman po sa Kristo at pagparito ni Kristo. Hindi po Christmas song yun. Yun lamang po. Amen. Paano po, Brother Ray, yung hindi ka nagkakabit ng Christmas tree pero panay naman ang pa-picture mo sa likod ng Christmas tree? O at least hindi ka naglagay, nagpa-picture ka na kasi nagandahan ka. Kasi ang daming Christmas tree sa labas. So, syempre, wala kang Christmas tree sa bahay mo. Panay naman ang post, ang mo dyan, picture-picture. Parang may parang ano pong masasabi niyo ng Brother Ray? Wala akong masabi kasi nagpapa-picture din ako, gumaganon pa nga ako. Sabi ko, Jenny, kuna mo ako. Si Kasi ganda ng Brother mga Rick. ilaw eh. Brother Rick, baka meron ka pong idagdag, Brother Rick. Okay, alam po ninyo, maganda po yung ating topic po sa Christmas. Alam po ninyo yung tinatawag spirit of giving, spirit of love. Dapat po ginagawa natin ito araw-araw. At pangalawa po, hindi na yung taon-taon na hinihintay po natin ang December 25. Dapat hindi na yun. Dapat ang hinihintay na po natin yung pangalawang pagdating ng Panginoon. Yung po ang pinakamahalaga. Sapagkat yung isinilang sa sabsaban ay nasa langit na at ang hinihintay niya kung paano po kung tayo po ay naghihintay rin naman sa kanyang muling pagbabalik. Yun lang po aking may-share. Amen. Napakaganda nun, Brother Rick. Ang inaantay natin ay yung pagbabalik na ng Panginoon. Amen. Thank you po, Brother Rick. Sino pong meron pang katanungan? Huwag po kayong mahiya. Kagabi po ay Sister Langging, makasingit. Kagabi po ay nung matapos yung konting fellowship sa church, kinausap ako ni Pastor, sabi ni Pastor Hamil, Brother Ray, pwede ka ba magserbisyo sa patay? Ha? May patay? Kapatiran ho natin na matay. So, nagserbisyo kami. Napakaingay talaga. Mga kapatid, ang sermon natin doon. Tayo po ay abala sa paghahanda ng pagdating ng Christmas Day kinabukasan, sabi ko. Naghahanda tayo, napakasaya natin. So after this, ng ating mga handa, pagkalipas ng December 25, parang wala na nangyari pero gumastos tayo. Mga kaibigan, ikakudo sa pamilya. Meron pong dalawang dapat tayong paghandaan sa buhay po natin. Una, yung kamatayan po natin. Dapat natin paghandaan ho yan. Kaya sabi ko, yung iba nga ho, habang malakas, bumibili na ho ng St. Peter. Bakit? Kasi alam nila mamamatay sila kinabukasan eh. Kaya kung mamatay man sila, wala nang gastos ang pamilya. Meron ng serbisyo sa patay. Kaya naghahanda. Pangalawa, dapat natin paghandaan ang ikalawang pagbabalik ni Kristo. Pakinggan natin mga kapatid, samantalang papalapit na ang pagparito ng Panginoon. Huwag na ho kayo mag-alala. Malapit na ho dumating ang Panginoon kasi yung manifestation ng papalapit ng pagparito ni Kristo, kita na ho natin. Pakinggan din. Yung nangyayari ngayon, hindi na ho ordinary yan eh. Yan po'y nangyari na nung unang panahon pa hanggang sa dumating ang katapusan ng sanlibutan noon. Dito po sa aklat ni Mateo sa Kapitulo 24 na ang talata po ay 36. Pakinggan po natin. Ganito ang sinasabi.
36, gawin natin 35. Ayan. 35 muna tayo. Ito pagkakasabi. Ang sabi sa 35, sa chapter 24, napunta ako sa chapter 24. Tignan natin, 35, ang sabi ng Panginoon, babala sa ating lahat na dinatnan ng pabalita, ang langit at ang lupa ay lilipas. Na dapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ano yung sinalita ni Kristo na hindi lilipas? 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Verse 37, at kung paano ang mga araw ni Noe, na ito na, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Bakit? Ano ba yung panahon ni Noe? Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain. O ayan, ang mga tao, kainan ngayon. Ito ba, kapitbahay namin, dami nagkakainan, Ang dami, Daming bisita, Nagsisiinuman. O ayan, ang daming inuman. Kagabi, ang daming lasing. Naku, inuman. Mamayang gabi, marami na namang inuman dito. At nag-aasawa, naku, December, dami nagpapakasal ngayon. Pagkatapos, ano pa sabi? Tignan pa natin, At ang sabi, nagsisipag-inom, nagsisikain, nagsisipag-asawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Verse 39. Ang sabi sa 39, teka muna, ayan, verse 39, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nangangahulugan, mga kapatid, walang pagkakaiba sa ikalawang pagparito ng Panginoon doon sa pagkagunaw nung unang panahon. Ang tao, di nila alintana yung katapusan ng sanlibutan. Wala silang pakailam. Basta masaya sila. Saan? Sa inuman, sa kainan, sa piyestahan, pag-aasawa, pinag-aasawa. Ika nga ang mentality ng mga tao during that time, before the dilubyo, ang mentality ng tao ay makasanlibutan. Ganon din po sa mga huling araw na ito. Ang mga tao ay magiging makasanlibutan. Kaya ingat po tayo, tayo mga nagpapakilalang mga Adventista, ay kahit sabi nga ni Pablo, hindi ko na nililingon yung nakaraan, kundi hinaharap na natin yung panibagong haharapin natin. Na ang sabi ng Panginoon ay pakinggan ninyo. Dito po sa aklat ng Hebreo, napakaganda nito. Ito'y madalas natin basahin sa ating iglesia. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 14, ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Babala sa atin ito. Ang sabi ni Pablo ay ganito. Sa 12:14, ang sabi niya, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Peacemaker tayo. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Hindi lamang kapayapaan sa loob ng church. Maging outside the church, mga tao din sila, dapat ang relasyon natin sa kanila ay peacemaker pa rin tayo sa kanila. Mapagpayapa tayo, hindi tayo palaaway. At ano sabi? At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Lahat tayo gusto natin makita ang Panginoon, di po ba? Sawa na tayo sa buhay na ito Pero sabi ng Panginoon, dumaan ka muna sa proseso ng kapayapaan. Maging mapagpayapa ka sa lahat ng mga tao. Pangalawa ay yung pagpapakabanal ng tao. Kung wala daw tayong itong qualification na ito, wika ng Panginoon, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Mga kapatid, ito po ay isang malaking reminder sa atin, sa panahon natin. Yung mga nangyayaring mga tradisyon, yan po circulated na, ibig sabihin yan all year round. hindi na ho mabubura yan. Pagkatapos ng Christmas Day, meron pa rin Sister Joy. Sa January, may piyesta pa rin ho dito sa Pilipinas. Alam niyo po ano yan? Yan po'y piyesta ng mga Nazareno. Yan po'y piyesta naman ng Santo Niño. Walang katapusan. Pagkatapos may piyesta pa tayong susunod, mga kapatid. Yung tinatawag na Valentine's Day.
Ayan, ha? February, nakapula na naman tayo niyan. Ano? Pagkatapos na naman yan, March and April, ano yan? Mahal na araw. No? So, marami. Mga kapatid, bago ko ibato sa inyo ang mga tanong, ay meron pong naikwento ko, ito po'y karanasan ko. Ano? Doon sa church na aking pinagsalitaan, hanggang AY program, pinagsalita ako, doctrinal. After the doctrinal, nagsalita yung AY leader. Mga kapatid, papasok na po ang bagong taon. Meron po ba kayong mga request sa buhay? Ang matawag doon, New Year's resolution. Ayan. New Year's resolution. Isulat po natin yung naging masamang karanasan natin at ano yung kahilingan nyo sa Panginoon. Nako, yung mga kapatid, kumuha ng ballpen tsaka mga papel. Ako'y nanonood. Hindi ako nasulat. Nagmamasdan ko. Pagkatapos, kumuha ng palanggana sa gitna. Sabi ko, anong gagawin sa palanggana to? Iniisip ko lang. Di ako nakikialam. Siyempre, bisita lang ako. Bakit may palanggana? Kasi sabi ng mga kabataan, mga kapatid, yung mga masasamang karanasan natin at mga prayer request, dito nyo iuhulog sa palanggana, susunugin ho natin. Oh, sabi ko, gano'n ba ngayon yun? Yung may turo ba si Kristo gano'n, susunugin yung ating mga masamang nakaraan? Alam nyo, dami naglagay ng papel. Ako, dami sinunog. Di mausok sa loob ng simbahan. Nagsiga. Alam nyo, pinagsalita ako. Brother Ray, ano masasabi nyo? Mga kapatid, ito lang po masasabi. Huwag ko kayo masasaktan. Kahit sunugin nyo na sunugin yan, wala hong mangyayari sa atin. Hindi tayo magbabago. Hindi ho. Tanong, bakit? Alam mo, ng Diyos yung ating kailangan. Kaya nga sinunog namin yung mga masamang kahit sunugin yung nakaraan yung masama, hindi ho kayo magbabago. Wala hong New Year's resolution mangyayari sa inyo. Kung gusto natin magkaroon ng New Year's resolution, ito po yung binasa ko. Mga kapatid, lahat tayo meron tayong gustong New Year's resolution. Ang sabi ng Panginoon, tinuruan tayo kung paano tayo magkakaroon ng New Year's resolution. Ang sabi ni Kristo ay ganito, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya, siya'y nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Nakita ho ninyo? Ano man ang gusto nating gawin, mga kapatid, na magbago, pero kung yung ugali natin, yung karakter natin, hiwalay sa pinagagawa ni Kristo, hindi tayo magkakaroon ng New Year's resolution. Sabi ni Kristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. May magagawa tayo kung kondisyon, kung tayo ay nakakabit, nakahawak sa ating Panginoon, mga kapatid. So yun po ang panawagan. Lahat tayo merong weaknesses. Lahat tayo may shortcoming. Hindi tayo ay nagpapaka-perfecto pa lang. Hindi pa natin, sabi nga ni Pablo, si Pablo na mismo, hindi ko sinasabing naabot ko na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko pa yung pinaaabot sa atin ni Kristo. Mga kapatid, ang pagpapakabanal, hindi ko sinasabing naabot ko na, kundi hanggat maaari magpatuloy po tayo na maabot po natin yung pinaaabot ng Panginoon at ang Panginoon, at kapag nakitan tayo nagpupursige, bahala ang Panginoon na tumulong sa atin na maabot po natin. No? So yun lamang, mga kapatid, ang aking maisishare sa inyo. Amen. Amen po, Brother Ray. Meron pong katanungan sa chat box. Basahin ko lang po, Brother Ray. Kuya Ray. Ito muna sa taas. Mula kay Bunso Noel. Bunso. The Catholic Cyclopedia Volume 2, page 607 po. Ang Roman Catholic po ang nagtatag, pero kahit sila, di nila alam kung kailan pinanganak si Jesus. Tapos may tanong po dito. Kuya Ray, paano yung may nangaroling po sa'yo? Okay lang po ba natanggapin natin sila?
Alam po Pastor. ninyo mga kapatid, ang dami nangangaruling dito sa akin, mga bata. Ako'y tuwan-tuwa sa mga bata. Binibigyan ko po. Binibigyan ko 5 piso, 3 piso, mga barya. Naku, tuwan-tuwa na ho sila. Okay lang ho, walang masama ro. O yun ang kanilang paniniwala eh. Ano ho. So, bigyan po natin mga kapatid. Ano? Yung mga nangangaruling. Wala hong masama ron. Walang masama. Amen. Okay po. Thank you po. Nangangaruling tayo lang. Meron pa ba, Te Joy, na tanong na hindi ko nakita? Wala na pong Wala na. tanong. Wala na. Prayer lang dito at saka Prayer. Ayun si Sister Hilda, may humabol. Sister Hilda. Basahin. Paano po yung mga mapangduda po sa kapwa at nagsasabi ng mga mabulaklak, pero kapag yung talagang sabihan mo siya ay di naman pala concern, wala namang pasabi, Wala kang masabi. walang masabi. Oo, parang ganun po. Malalim yung tanong na yan ano, yung tanong na paano mabulaklak magsalita, ano ho? Ay, marami naman po. Unang-una, hindi tayo makahatol sa ganun no? Pero kung nakikita naman ninyo, mabulaklak magsalita sa inyo, pero kung nakikita siguro ni Sister Hilda, pag siya nakatalikod na, hindi na bulaklak yung kanyang naririnig, kundi bulaklak na ng ampalaya. Ibig sabihin, mapait na yung sinasabi, no? Mga kapatid, pakinggan po ninyo sa isang talata po ng aklat ng mga taga-Roma. Meron po talagang mga taong minsan mabulaklak ho magsalita. Dito po sa Kapitulo 16 na ang bersikulo po ay 17 at 18, ganito po ang sinasabi. Ang sabi ni Apostol Pablo na naging karanasan, ang sabi, ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. O ito yun, ito yung division, yung pagdidivide ng mga tao, pagkakabahabahagi. At ng mga katitisuran o mga bagay na ikatitisod ng mga kapatid. Laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo magsilayo sa kanila. O kita mo, ang sabi ni Apostol Pablo, lumayo tayo sa mga taong gumagawa ng pagkakabahabahagi at ang mga bagay na katitisuran, layuan natin sila. Sino yung mga taong yan? Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Ayan na. Yung mga gumagawa ng mga division, pagbabahabahagi, mga katitisuran, sila pala ay magaling magsalita, ang sabi. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Itahunin nyo? Kaya ingat po tayo, maging sa loob ng iglesia o sa labas man ng iglesia. Mag-ingat tayo sa mga matatamis magsalita para bagang hinihikayat tayo, na yung kanilang matatamis na salita ay nagdadala ng nagdi-divide ng pag-iibigan sa magkakapatid. Pinanggagalingan ng katitisuran. Magaling ho, magagaling. Marami ho niya, may kilala ko niya. Magaling ho magsalita. Talagang, kaya sabi nga ni Apostol Pablo, yung mga nadadaya ng ganyan, mga walang alam, mga inosente, pagkatapos nilagyan mo ng mga matatamis na salita na magdi-divide ng paniniwala, ay kawawa po yung taong magiging biktima. Wag! Kawawa naman tayo. Kaya tayo, kung tayo maka-absorb ng anumang mga pananalitang ganyan, alamin muna natin. Pakinggan po ninyo, ang ayaw ho ng ating Panginoon ay ganito. Sa 2 Tesalonica, mga kapatid, na pinanggagalingan din ng pagkakabahabahagi, sapagkat binuksan na naman ito ni Sister Hilda, sa bersikulo 11, ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, sapagkat aming nababalitaan, nung panahon pa pala ni Pablo ito, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, magulo pala nun, na hindi man lamang nagsisigawa,
kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Naku po. Ay ganun pala yung ibang mga tao nun, na nakikialam sa mga bagay ng iba. Huwag mo natin pakialaman yung mga bagay ng iba. Buhay po nila yun. Idalangin natin sila. Yun lamang po ang aking sagot doon, Sister Hilda, sa magandang katanungan. Amen. Salamat, Sister Hilda, sa iyong katanungan at sa kasagutan, Brother Raymond. Salamat. Parang meron pang pumasok. Si ano lang, Sister Lilet lang. Amen, Kuya Sister Ray. Lilit, salamat. Amen. Okay. Ate Joy, baka may sasabihin ka, parang may sabihin ka eh. Parang lang pala. Sasabihin ko, dumating na si Sister Princess. Hello, Sister Ayun. Princess. Oy, Sister Princess. Sister Princess. Good morning sa iyo dyan, Sister Princess. Hello, na-traffic yung eroplano. Naku po. Tanghali. Prinsesa ng Sa ating traffic ka. Malungkot kami, wala ka. At least nandito ka na. Good morning sa iyo. May tanong daw si Sister Lilet. Oh, Sister sige. Lilet. Okay, Oo, amen. sige po. Sis, tanong ko. Ano kaya ang tanong niya? Teka, wala pa siyang type. Sis Lilet, sige po, tanong Si niyo. Brother Rick may tanong din. Sige, si Brother Rick muna habang nagtatype pa si Sister Lilet. Brother Rick. Paki-unmute po. Wala akong tanong. Gusto ko lang magdagdag sana dun sa tinatawag na yung pagtitiwala sa sinasabi ng tao. At alin po, kuminsan, nangibabaw yung pagtitiwala ng tao sa kapwa niya tao kuminsan. Bakit? Sapagkat nakakausap niya eh. Kuminsan ang tao ay magaling, katulad ng sabi ni Brother, magaling magsalita, mataas magsalita. Pero kuminsan ito pinagkakatiwalaan ng kanilang doon sa mga kausap niya. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, maging maingat tayo sa lahat ng bagay, sa ating pakikinig, sa ating pong sinasabi. Pinag-ingat po tayo sapagkat doon tayo ay hahatulan ng Diyos. Tandaan po natin kahit si Pedro man na sinabi ng Panginoon na ang anak ng tao ay mamamatay at buhay sa ikatlong araw. Sabi ng Panginoon, wag nawang mangyari sa iyo, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Tumalikod ang Panginoon, sabi, lumayo ka, Satanas. So ibig sabihin, kuminsan sa ating mga sinasabi, maging maingat po tayo kasi kuminsan nakakapagsalita pala tayo na hindi pala karapat-dapat sa pandinig natin, Panginoon. Kaya po ang ating pong sasabihin, lagi po natin idalangin sa Panginoon upang ito ay bigyan tayo ng karunungan at kaalaman sa lahat ng ating sasabihin. Una sa Diyos at sa ating kapwa. Yan lang po. Ika nga, sabi nga ng lola ko, maging wise monkey ka. Ano nyo ba yung 3 wise monkey? Di ba, Auntie Emmy? Ang 3 wise monkey, kapag may narinig na masama, tinatakpan yung tenga. That is a good example of Christian. Pag may nakita kang masama na ipagkakasala mo, takpan mo yung mata mo. At kapag may nakita kang masama, bubuka yung bibig mo. Takpan mo yung bibig mo. Di ba? Sabi nga doon sa Mikas kanina, 7:5, huwag kayong magtiwala sa mga kalapitbahay at sa mga kaibigan. Paano daw tayo mag-iingat? Ingatan mo ang pintuan ng iyong bibig. Ngayon, halimbawa, umatin ako sa katulad dito, Bible study tayo rito. Wala naman tayong pinatatamaan tao. Sa aking pagtuturo naman sa inyo, mga kapatid, tinuturuan ko rin yung sarili ko. Akala nyo ba pag nag-Bible study tayo, para sa inyo lang to? No. Kasama ako, tinuturuan ko sarili ko. Tinatamaan din ako sa pinag-aaralan natin. Bakit? Makasalanan din ako. Inaamin ko, makasalanan ako eh. Sabi ko nga, Panginoon, di ako karapat-dapat mangaral. Pero bakit tinutulak mo pa rin ako? Para akong si Hunas eh. Panginoon, sa totoo lang, ayoko mag-crusade eh. Ayoko mangaral eh. Bakit? Aminado ko, makasalanan ako eh. Pero bakit tinutulak pa rin ako? Ganito po yan, mga kapatid. Kapag Bible study, kaya nga Bible eh. Ang laman ng Biblia, ang pinag-uusapan natin, huwag natin pakialaman yung buhay ng ibang tao. Kung may nalalaman man tayo yung buhay ng ibang tao,
dalahin na lang natin dito sa aral. Kasi mahirap po kasi yung ganun, mga kapatid. Pagka tayo may nakita na tayong ganung ugali, parang pinupulyot yung isipan natin na tayo'y maniwala sa isang bagay. Sabihin natin, totoo na yung sinasabi. Pero hindi dapat ikalat yun. Pakinggan ninyo, sa Kawikaan Kapitulo 20, versikulo 19, ito'y madalas nating basahin na itinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Dito po sa Kapitulo 20, versikulo 19, ang wika ni Solomon na naging karanasan niya sa kanyang buhay, si Solomon ay nachismis din naman eh. Sabi ni Solomon ay ganito, ang yumayaong mapaghatid dumapit. Kita ninyo. Yung daw umaalis at nagdadala daw ng chismis, sa ibang salin chismis yung mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Kita ninyo. Kaya't huwag kang makisalamuha. O sino may sabi niyan? Hindi ako. Ang nag-uutos sa atin, yung aral ng Biblia, huwag kang makisalamuha sa kanya nang nagbubukang maluwang ang kanyang mga bibig. Kita ho ninyo? Kaya nga sabi sa Roma kanina, binasa natin, mag-ingat kayo sa mga matatamis na pananalita. Yung matamis na pananalita, dadalhin ka sa pagkakabahabahagi. Dadalhin kayo saan? Sa pag-aalitan. O kawawa naman yung mga walang kaalaman. Bakit? Wala tayong alam. Bigla kang lalagyan ng pollution ng mga balita. Hindi ho Bible study yun. O halimbawa, nagba-Bible study tayo. Ang topic ko ay, halimbawa, topic ko si Brother Rick. Alam niyo, meron tayong kapatid tayo rito. Ganito ugali niyan. Mga kapatid, hindi ho Bible study yan. Ang tawag dyan ay Rick Lustre study. Rick Lustre study. Hindi ho Bible study. Bakit? Buhay ni Lustre inahayag ko. O, di ba? Si Lustre, ay walang kwenta yun. Makasalanan yung tao. O hindi na Bible study. Bakit? Judgmental na, hinahatulan ho natin ng tao. Mga kapatid, huwag tayong humatol. Pakinggan natin sa 7:1 ng aklat ng Mateo. Ito lang ang masasabi natin. Maganda yung kililit eh. Bihira yung mga tanong ni Lilit. Bihira lang lumabas yan. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Ito niyo. Auntie Emmy, sa Santiago, sa Kapitulo 3, versikulo 10, pakinggan po ninyo ito. Sa Santiago 3:10, pakaingatan po natin ito sapagkat hahatulan tayo rito. Ano po sabi, Sister Langging? Pakibasa sa... Ano po sabi, Sister Langging? Ayan. Sabi, sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Kita ninyo? Kung ang kapatid man natin sinasabi natin makasalanan, wag na ho natin laitin. Bakit? Makasalanan na nga, lalaitin pa natin. Tulungan nating makaahon. No? So yun ang tunay na pag-ibig na magkakapatid. Tutulungan po tayo. Mga kapatid, ilang araw na lamang po ay 2024 na. Baguhin na ho natin ang lahat ng bagay. Sabi ni Pablo, hindi ko sinasabing naabot ko na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko. Amen. Amen. Amen po. Tulong si Sister Princess sa inyo. Tapos po, nagda-doubt po kayo sa kanya. Tapos, Nagkakasala po ba yon? yan ang sinasabi po ng Biblia ng mga masamang akala. Pakinggan natin sa aklat po ng Efeso Kapitulo 4, 31. Ito po ang alisin po natin kung wala naman tayong ebidensya bakit tayo magkakaroon ng masamang akala? Wala naman tayong mabigat na ebidensya doon sa masamang akalang iniisip natin. Pakinggan natin ang isang ang sabi rito, lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit-alit at panglilibak
mga alis nawa pati sa inyo ang lahat na masasamang akala. O yung pinaalis po sa atin yung masamang akala eh. Akala pa lang natin yun. Eh tanong, yung bang masamang akalang iniisip ko may katibayan ba? Totoo ba yun? Baka malay, kung pagpalagay natin totoo, baka malay naman natin yung tao nagbago na. Hindi po ba? Hindi natin masabi yung personal niyang ano. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung hindi ka nakatitiyak, para wag ka pagmulan ng kaguluhan, sabi ni Pablo, alisin ninyo ang mga masasamang akala. Yun lamang po. Ano? Kaya kapag may masamang akala tayong namumutawi sa puso po natin, ay nagkakasala tayo sa kapwa natin. Okay, amen po. Thank you po. Sister Princess, nasagot na po ba? Salamat po, Brother Ray. And Salamat. pasensya na po. At tayo po ay nasa oras na ng pagtatapos. Maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. Ay, hindi pala tayo nakapag-picture taking. Wait lang po, picture po muna pala tayo. Ayan. Sige mga kapatid, pahiram po muna ng inyong mga camera. Mabilisan lang po tayo. Ay, wait lang ha. Ayan, yan. Okay. And 1. Si Brother Ray, hindi nakatingin. 1, 2, and 3. Wait lang po. 1, 2, and 3. Ayan. 1, 2, 3. Okay. Maraming pong salamat mga kapatid sa inyong mga magandang smile at sa pag-open ng camera. Thank you po. I hope and pray na tayo pong lahat ay na-bless. And meron lang akong gustong i-share na memory verse, yung Psalms 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Yun. At mga kapatid, mag-iingat po kayo at enjoy sa holiday. And ayun po, God bless everyone and maraming pong salamat. Brother Ray, bigay ko na po sa inyo ang huling pag-closing ng prayer po. Okay, tayo po ay mananalangin mga kapatid. Saglit lamang at kukunin natin yung ating theme song na magandang awitin. Sandali lang po at papasok tayo dyan sa Ayan. Sa ating magandang theme song. Okay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa pangalan po ng inyong anak na aming Panginoong Hesus, aming lahat na narito ngayon ay nagagalak na lubos. Naranasan namin, Ama, ang iyong gabay sa bawat panahon ng aming buhay nitong taong aming kinabuhayan 2022. Kinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok din naming naranasan sa buhay. Na misa'y dumaranas kami ng kalungkutan. Misa'y meron kami mga suliranin. Meron kaming mga pasanin. Meron kaming pangangailangan sa araw-araw. Ay nakita naming hindi mo kami pinabayaan. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang pagpapahatid namin ng iyong pabalita. Pinagpatagumpay mo. Maraming kaluluwa ang ilapit sa inyong banal na pangako. Idinadalangin namin sila na sila'y tumibay sa kanilang pananampalataya. Binadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na sama-sama kaming patuloy na nakikinig ng balita sa loob ng isang taon. Salamat po sa mga aralin na aming tinanggap at dapat. Panginoon, ang tangi po naming hiling pagtibayin po ang aming pananampalataya. Hindi namin sinasabing banal na kami. Hindi rin namin sinasabing naabot na po namin ang lahat. Ngunit nagpapatuloy kami, Panginoon, kapagkat nais pa namin maabot pa ang mga bagay na ipinapaabot mo sa amin upang kami maging lubos na karapat-dapat sa iyo. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon, kami magkakasama sa sumba ito. Pagpalain niyo po ang bawat pamilyang kinakatawanan natin
At higit sa lahat, kami po nagkakatipon sa iyong banal na pangalan. Aming naging napag-aralan ay maging ilawan sa aming buhay at kami maging halimbawa sa panigitan ng mga. Gayunman sa oras na ito, Ama, hindi namin winawaksi ang aming kahilingan sa mga pangangailangan pa rin namin. Pinadalangin namin, O Diyos, ang kahilingan ng iyong mga anak, lalo na po si Geraldine, ang kanyang kalusugan at ang kanyang pamilya, ang kanyang hanap buhay. Tulungan, Panginoon, na malabasan. Mayroon mga pagsubok sa kanyang buhay. Si Noel, dalangin namin, Panginoon, patuloy ang kanyang kalusugan, ano man ang kanyang nararanasan. Bigyan pa siya ng kalakasan upang siya'y patuloy ng makabahagi pa sa pagtatapos ng inyong gawain. Si Auntie Amy, napakalaki po ang nasasakop ng kanyang gawain. Sa kanyang edad, ay binibigyan niyo po siya ng kalakasan, kasiglahanan sa pananampalataya at kabanalan, magpatuloy, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Gayon din po, dalangin din namin ang kapatid ni Sister Hilda. Panginoon, magpatuloy na sa kanyang kagalingan, ang kanyang kapatid. Gayon din po, Sister Nanay Lote, patuloy po namin pinadalangin din sa inyo ang kanyang kagalingan. Gayon din Sister Katrina Hidalgo, gayon din si Mama, si Ronald, at si Rian, pinadalangin po namin ang kanilang kalusugan. At gayon din ang ministry na aming ginagampanan, O Diyos. Hindi po namin kakayanin sa aming sarili kung walang patuloy po sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon. At gayon din si Mr. Joy, ang kanyang sambahayan, Langging at iba pa na kasama namin dito. Gayon din, Panginoon, dalangin din namin ang Zoom na ito. Sa pagtatapos ng taong ito, hindi nawa ito'y nahinto, kundi ito'y magpatuloy pa. Darating na panahon, lalo na po sa 2020. Panginoon, kami po'y kasamantalang mag-iwahiwalay. Dalangin namin, ikabaon po sa amin ang kapayapaan at masayang paglilingkod sa inyo. Gabayan kami patuloy na gabayan ng inyong banal na Espiritu. Tangi po namin dinadalangin si Brother Jess at ang kanyang may bahay na si Heng, na sila po ay magbabiyahe bukas patungo sa Estados Unidos. Dalangin namin na mapayapang kanilang paglalakbay, makarating silang mapayapa at ligtas hanggang sa sila'y muling makabalik sa Pilipinas. Salamat po ng marami, Ama. Maaminawa ang inyong bendisyon, kayo din ang kapayapaan. Ipagpatawad niyo po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen and Amen. 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 Amen po, Brother Ray. Maraming Happy New salamat. Year sa inyong lahat, mga kapatid. Apo, Happy New Year, Happy everyone. New Year. Happy New Year!